Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga taga-pakinig ng channel mo. Ako si Sarah at gusto kong magbahagi sa inyo ng karanasan ko. Buhat sa bahay ng aking ama. Noong nagbakasyon ako sa Ormoc, para bisitahin ang aking lolong may sakit. Dekada 90, nagpadala ng telegrama ang aking tatay sa nanay ko. At nabanggit niya na malubha ang kalagayan ni Lolo Sebastian. Kaya naman lubos akong nabahala at nalungkot nun. Siya ang aking paboritong lolo at mas malapit ako sa kanya kesa sa tatay ng nanay ko. Mula pagkabata ay siya ang nag-aalaga sa akin noong mga panahong naghiwalay ang aking mga magulang. Kaya ganun na lang kalaki ang respeto at utang na loob ko sa kanya. Ang totoo, nasa elementarya pa lamang ako ay naghiwalay na ang aking mga magulang pero nananatili pa rin silang magkaibigan at mayroong komunikasyon sa isa't isa. Alang-alang sa amin ni Kuya Walter. Masakit mang isipin na hindi na mabubuo ang aming pamilya. Nananatili kaming matatag at matapang ni Kuya Walter sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay namin. Kahit na hindi kami magkasama. Dumating ang panahon na meron ng ibang kinakasama ang tatay ko samantalang nananatili namang walang asawa ang nanay ko noon. Kasama ng tatay ko si Kuya Walter at ako naman ay nasa poder ng nanay ko noong mga panahong yon. Eksaktong bakasyon kami noon sa pinapasukan kong paaralan sa Pampanga. Pinayagan naman ako ng aking nanay at isa pa ay may kakayahan pa rin naman akong bumiyahing mag-isa patungo sa Ormoc. Kaya hinayaan niya na lamang akong makaalis pagkatapos ng 2 araw. Hindi naman siya nakasama sa akin dahil abala siya sa trabaho at marami siyang inaasikasong ibang bagay. Napakalayo ng biyahe at halos lumipad ang isip ko sa kawalan habang pinagmamasdan ng mga lugar na nadadaanan ko. Nasanay na rin naman ako sa buhay na hindi ko kasama ang aking ama at kapatid. At hindi na rin ako umaasang magkakabalikan ng aking mga magulang. Sinusuportahan ko na lamang sila sa kanilang mga desisyon. Basta't ang mahalaga sa akin ng mga oras na yon ay mabisita ko ang aking lolong may sakit at matulungan siya na mapabuti at mapagaling ang kanyang karamdaman. Hindi naman kasi mahina at sakitin si Lolo Sebastian. Nagpapasalamat kami at narating pa siya ng 90 anyos. Ang tanging sikreto niya sa mahabang buhay ay ang pagkain ng masustansyang prutas at gulay. Hindi siya kumakain ng karne at sinasabayan niya ng maayos na pamumuhay at ehersisyo nun. Kaya naman palaging malakas ang kanyang pangangatawan. Nakakatiyak ako na posibleng dala sa katandaan na rin kaya siya nagkaroon ng malubhang karamdaman nun. Habang lumilipad ang isip ko, hindi ko na alintana na nakarating na pala ako sa bayan ng Ormoc. Medyo malaki na rin ang naging pagbabago ng lugar na yon. Mahigit ilang dekada na rin ang lumipas noong huli kong nasilayan ang lugar na kinalakihan ko. Marami ng mga bagong gusali at mga kabahayan na hindi pamilyar sa akin. Mabuti na lamang at may kaibigang tricycle driver ang aking ama, kung kaya't nagkusang loob siyang ihatid ako sa bahay namin. Medyo may kalayuan buhat sa bayan ng bahay ng tatay ko. Talagang mapuno sa lugar na kinatitirikan ng bahay kaya naman, kung iisipin, liblib ang lugar. Ilang kilometro ang layo nito buhat sa bayan at nakakainip na rin sa biyahe. Nung makarating ako sa bahay ng tatay ko, lumawak ang ngiti sa aking mga labi nun. Naibsan ang matinding pagod at pagkainip ko sa biyahe nang masilayan ko si Kuya Walter. Siya mismo ang sumalubong sa aking pagdating. Hindi pa noon nakakauwi ang tatay namin buhat sa bukid. Naabutan ko sa may kusina si Tia Salve na kakatapos lamang magluto ng pagkain. Magalang akong bumati at nagmanos sa kanya. Yumakap naman siya sa akin noon. Kahit papano, naging maayos naman akong nakisama sa kanya kahit medyo may konti pa rin akong pagkailang sa kanya noon. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo kami ni Kuya Walter sa silid tulugan ni Lolo Sebastian. At doon ko siya napagmasdan.
Malaki na rin ang ikinabagsak ng kanyang katawan at nakaratay na siya sa may higaan. Natutulog siya ng mga sandaling yon. Kaya naman hindi ko na siya inistorbo at hinayaan na lamang namin siyang matulog. Bumalik kami sa may kusina at eksaktong kakarating noon ng tatay ko. Samot-saring emosyon ang aking naramdaman ng mga oras na yon. Pero sa kabila ng lahat ay nagkaroon ako ng kasiyahan na muli ko siyang nakita. Nagmano ako sa kanya at kasunod noon ay umakap ako ng mahigpit bago kumalas at medyo dumistansya ng ilang hakbang. Walang ano-ano ay nagsama-sama na kami sa pagkainan at pinagsaluhan namin ang pritong isda na may kasamang umuusok na kanin. Napawi noon ang gutom ko at talagang napakasarap ng simpleng pagkain sa probinsya. Habang kumakain kami ay tinatanong ako ng tatay ko tungkol sa buhay ko sa Pampanga. Masaya naman akong nagbabahagi ng aking karanasan pero hindi nagtagal, iniba ko na rin ang paksa. Kinamusta ko ang kalagayan ni Lolo Sebastian. Doon ko napag-alaman na dumating pala ang panahon na bigla na lamang siyang nawalan ng ganang kumain. Palagi na siyang nagkakasakit. Nabanggit pa sa akin ni Tia Salve na nararamdaman nilang inaaswang si Lolo Sebastian dahil sa palagi silang nakakarinig ng mga kakaibang kaluskos sa may bubong at tila may kumakaskas sa may dingding tuwing sumasapit ang gabi. Hindi naman ako nakaramdam ng anumang takot dahil hindi ako naniniwala sa mga aswang. Simula nang manirahan ako sa Pampanga, wala na akong pinaniniwala ang anumang mga paniniwala sa anumang mga elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Namuhay ako ng normal na wala man lamang nakakaengkwentrong mga kampon ng kadiliman. Marami pa silang nabanggit sa akin ukol sa kapangyarihan ng aswang pero hindi ko na yun inintindi. Dahil abala na ako sa pagtulong sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Itinuro naman sa akin ni Kuya Walter na pakainin ng mga alagang pusa sa may likod bahay. Sumang-ayon naman ako at nagtungo sa labas. Sumipol ako at hinahanap ko ang mga alagang pusa. Natagpuan ko sila sa gilid ng bahay. Binubuo sila ng 4 na pusa. May isang paltakan na itim, 2 dilaw at 1 puting pusa. Medyo mabibilog ang kanilang mga katawan at talagang mukhang alagang-alaga sila doon. Binigyan ko sila ng mga pagkain nang may nasabat akong itim na pusa na naglalakad-lakad sa may silong. Napukaw ang aking kuryosidad nang mapagmasdan ko ang kanyang anyo. Buhay na buhay ang kanyang mga namimilog na mga mata at talagang kaiba siya sa mga pangkaraniwang pusa. Naisip ko na baka may lahi ang pusa at baka alaga din siya ng aking pamilya. Kung kaya't pinalapit ko siya sa natirang pagkain sa isang plato na inilagay ko sa bahaging likod bahay noon. Pero laking gulat ko nang hindi man lamang kumain ang pusa. Bagkos ay palingalinga ito sa loob ng bahay na tila ba may hinahanap noon. Saglit akong lumapit at akmang hahawakan ko ang pusang itim. Pero bigla akong sinigawan ng aking ama. Nagulat ako sa lakas ng kanyang boses noon. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa bahaging likuran ko habang bitbit ang kanyang matalas na itak. Medyo masama ang tingin nito sa pusa at tila may masamang pakay. Pumorma siya at akmang susugurin ang pusang itim dahil talagang gigil na gigil siya habang pinagmamasdan ng pusang yon. Naisip ko na balak niya itong tagain nang humarang ako sa harapan niya. Pinigilan ko siya sa kung anumang balak niyang gawin sa pusang yon. Hindi siya nagpapigil sa akin, kahit anong sabihin ko na paliwanag sa kanya. Nasermonan pa niya ako at talagang halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang kanyang mga sinasabi. Batay sa kanya,
Hindi ako dapat nagmamalasakit sa pusang itim dahil nakakatiyak umano siyang aswang yon at posibleng binabantayan nito si Lolo Sebastian at naghahanap ng tiyempo para makaatake sa loob ng bahay. Dagdag pa niya, huwag akong makialam sa mga bagay na hindi nahahagip ng aking kaalaman at paniniwala kung ayaw ko umanong mapahamak nun. Nanlamig ako at tila umurong ang dila ko. Wala na akong ibang nagawa noon kung hindi balingan ng atensyon ng pusang itim. Pero bigla na lamang itong naglahong parang bula. Napalunok ako ng laway at nanuyo ang lalamunan ko. Medyo nakaramdam ako ng paninisi sa sarili ko sa malaking pagkakamaling nagawa ko noon. Lumipas pang ilang saglit ay namasmasan na rin ako. At saka pa lang ako humingi ng paumanhin sa aking tatay. Mukha namang nabigla din siya sa mga sinabi sa akin dulot ng matinding silakbo ng damdamin. At pinairal ang galit kong kaya't nabulyawan niya ako. At ang solusyon, humingi din siya ng paumanhin sa akin. Napatawad naman namin ang isa't isa sa labis na pagkabigla at hindi pagkakaunawaan. Matapos noon ay hindi na namin nagawang ungkatin ang naganap. Pagsapit ng takip silim, napansin ko sa gawing likod bahay ng aking tatay, gayon din ang kapatid ko na nagsusunog ng goma. Nilapitan naman ako ni Tia Salve at nasabi niya na tinataboy lamang nila ang aswang para hindi makalapit sa bahay. Pinanood ko na lang ang ginagawa nila at nagtungo ako sa silid tulugan ni Lolo Sebastian. Kasalukuyan silang gising. Nangislap ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Lumigid naman ang mga luha ko sa aking mga mata habang pinipilit ko na maging masaya sa harapan niya. Parang pinupunit ang puso ko habang pinagmamasdan ko ang kalagayan niya pero sinisikap ko pa rin na maging masigla at pasayahin siya ng mga oras na yon para kahit papano ay bumalik ang konting lakas niya. Mahabang oras din akong nanatili sa kanyang silid tulugan bago ako lumabas nun. Pagkadating ko sa may sala ay nakarinig ako ng mga kaluskos at tila may kinakaskas na yelo sa mga bahaging dingding. Kinabahan ako ng husto. Nagtungo ako sa may likod bahay pero naubos na ang sinunog na goma. Narinig ko na may kumakalabog sa may bubungan ng bahay nun. At talagang dumagundong na ang malakas na pintig ng puso ko. Lumingalinga ako sa paligid at napansin ko ang aking tatay na naghahasa ng kanyang itak. Habang nagkakayas naman ng kawayan si Kuya Walter sa isang tabi na walang kaimik-imik nun. Naghintay ako at nang maramdaman ko na saglit na tumahimik ang paligid ay dumako ako sa aking silid tulugan. Naisipan ko na magpahinga pero nang makarating ako sa loob at makahiga sa kama, ay muli na naman akong nakarinig ng mga kaluskos. Tila ba may mga yabag na naglalakad sa silong ng bahay nun. Napabalikwas ako sa may higaan. Sinundan ko ang pinagmumulan ng mga kaluskos sa may silong. Tila patungo yon sa bahaging silid tulugan ng aking Lolo Sebastian. Buong akala ko, ako lamang ang nakapansin noon pero nakita ko ang aking ama, Tia Salve at Kuya Walter na kasunod ko lamang sa paglalakad patungo sa silid tulugan ni Lolo Sebastian. Nagkaisa kaming magtungo sa kwarto at maingat kaming naglakad ng marahan para hindi makalikha ng anumang ingay. Binuksan namin ang pinto at bumungad sa aming harapan ang gulat na imahe ni Lolo Sebastian na para bang may kinatatakutan na nasa loob ng kanyang kwarto noon. May pilit siyang sinasabi pero nahihirapan siyang magpaliwanag. Pabulong niyang itinuturo ang bahaging sahig na kawayan.
Bumaba kami ng tingin at ganun na lang ang ikinaluwa ng aking mga mata. At kamuntik na akong mapasigaw sa sobrang takot nun. Sa bahaging sahig na kawayan, sa silong ng bahay, ay nakatingala ang isang nanlilimahid na nilalang. May mahabang dila na nakalusot sa sahig na kawayan. Nanlilisik ang mapupulang mga mata habang naglalangis ang kanyang maitim na katawan. Hindi na nag-antay pa ang tatay ko na makapasok ang nilalang sa silong. Binunot niya mula sa kaluban ang kanyang matalas na itak at bigla niyang tinaga ang mahabang dila na yon. Pinagpuputol niya yon sa sahig. Umangil ng pagkalakas-lakas ang nilalang na tinatawag na aswang ni Kuya Walter. Nangamoy ang masangsang na hindi ko mawaring mabaho sa buong kwarto. Nagwala ang aswang sa silong habang napupuno ng sariwang dugo ang kanyang naputol na dila nun. Nagmamadali itong malis sa silong, kaya napilitan ang tatay ko gayon din si Kuya Walter na lumabas ng bahay. Pero hindi ko na sila sinundan pa. Nanatili ako sa tabi ni Lolo Sebastian. Gayon din si Tia Salve na pilit siyang pinapakalma. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng ipit at nakakapangilabot na mga sigaw nun. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at lumabas na ako ng bahay. Inalam ko kung anong nagaganap at laking gulat ko nang matagpuan ang bangkay ng isang pusang itim na nakasalampak sa lupa. Punong-puno ng dugo at puno ng latay ang buong katawan, habang may nakasaksak na matulis na sibat sa dibdib nito. Napakabaho ng amoy nun. Napatingin ako kay tatay at Kuya Walter. Puno ng mantsa ng dugo ang kanilang mga kasuotan. Gayon din ang hawak na itak ng tatay ko. Napagtanto ko na magkatuwang nilang pinatay ang aswang. Nagimbal ako sa kakayahan nila makipaglaban sa kakaibang kampon ng kadiliman. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting nagbago ang anyo ng pusang itim na yon. Humaba ang mga bias nito. Lumago ang makakapal na buhok. Naging hugis tao ito na nagtataglay ng malalangis na maiitim na balat. At doon ko napansin na yon ang aswang na nagtangkang pumatay sa aking Lolo Sebastian. Habang nagtatago yun sa may bahaging silong ng bahay. Napagtagpi-tagpi ko ang buong pangyayari nun. At nakatiyak ako na ang pusang itim at ang aswang sa silong, iisa lang. Nakita naman ni Kuya Walter na medyo naguguluhan ako ng mga oras na yon. Kung kaya't ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa isang aswang na tinatawag na maninilong. Ayon sa kanya, ang mga aswang na maninilong ay gumagamit ng mahabang dila para mapatay ang kanilang mga nabibiktima. Madalas silang nagmamatsyag sa may silong ng bahay. Tumatalas umano ang pangamoy at pandama ng aswang sa tuwing may taong may sakit o buntis na malapit sa kanila. Kaya umano gumagamit sila ng mga pangontra para maitaboy at mapatay ng aswang bago pa may mapatay silang mga mahal sa buhay. Sa konting kaalaman na ikinintal niya sa aking isipan, napagtanto ko na kayang-kaya talaga nilang ipagtanggol ang aking Lolo Sebastian at sila ang nararapat na mga laga sa kanya. Natapos ang hating gabi at sinunog ng tatay ko ang katawan ng aswang na yon. Yun umano ang mabisang paraan para hindi na niya magambala ang mga taong may buhay sa mundo. Kinabukasan, napansin namin na medyo bumuti na rin kahit papano ang kalagayan ni Lolo. Yun din ang araw ng kasunod na check-up niya sa bayan kaya naman sumama ako sa aking ama at tiya
sa pagdadala sa kanya sa doktor. Kahit papano, bumuti ng konti ang kanyang kalagayan noon. Nanatili pa ako doon ng 1 linggo bago ako umuwi sa Pampanga. Maraming ipinadalang kakanin at mga pasalubong si Tia Salve para sa aking nanay. Nagulat naman ako at sumama sa akin si Kuya Walter. Paliwanag niya sa akin, gusto niya makasama at makapiling na din ang nanay namin. Hindi rin naman siya magtatagal dahil katulong siya ng tatay sa bukid. Kaya naman ganun na lang ang kasiyahan ng nanay ko nang makasama niya kaming dalawa. Lalo pang nagalak ang aking ina nang kamustahin siya ng tatay ko at ganun din ni Tia. Nakibalita pa rin ako sa kalagayan ni Lolo Sebastian at sa awa ng Panginoon ay nanumbalik naman ang kanyang lakas pero hindi na katulad ng dati. Inalagaan siya ng aking ama at Tia Salve kaya inabot pa siya ng 1 buwan noon na nabuhay bago tuluyang malagutan ng hininga. Baon ko ang masasayang alaala at mga aral sa buhay na itinuro sa akin ni Lolo Sebastian nung bata ako. Naisip ko din na kung hindi namin naagapang iligtas si Lolo laban sa aswang, posibleng namatay na siya ng mga sandaling yon. Kaya nagpasalamat din ako sa Panginoon at sa pamilya ko dahil nabigyan pa siya ng 2 pagkakataong mabuhay. Simula noon, nagkaroon na rin ako ng trauma sa mga pusang itim. Tumatak na sa isip ko ang pagbabagong anyo nito bilang aswang. Kaya naman nadala ko ang ganong takot hanggang sa magkaroon na ako ng sariling pamilya. Sa kasalukuyan ay may sarili na akong bahay kapiling ang aking pamilya. Madalas pa rin akong bumibisita sa aking ina at paminsan-minsan ay tumutungo sa ormok para makapiling ang aking ama. Si Kuya, ganun na din, si Tia Salve.